Idinilat ni Hestia ang kanyang mga mata at ang bumungad sa kanya ay ang kisame ng isang silid na tila pamilyar sa kanya. Anong nangyari? Iyan ang katanungan sa kanyang isipan na tila inaalala ang nangyari at kung bakit nandito siya kung nasaan man siya, naalala niya ang nangyari sa opisina. Ang pagkumpronta sa kanya ng kanyang Boss Raven, lalong-lalo na ang pagsisante nito sa kanya. Parang isang masamang panaginip. Ngunit totoo. Iyon. Totoong tinanggalan na siyang trabaho. Nito, muli siyang napatingin sa kanyang paligid at nagliwanag sa kanyang isipan kung nasaan siya. Naalala niya ang silid na ito ay ang guest room sa bahay ng kanyang boss Raven. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong nangyari? Bakit nandito ako? Anong ginagawa ko rito? Naalala niya ang pagmamakaawa niya sa kanyang boss nang tanggalin siya nito. Hanggang sa bumigay siya at tila nagdilim ang lahat. Napatingin siya sa kanyang sarili at nakita rin na hindi na niya suot ang kanyang damit kagabi. At tanging maluwag na shirt ang kanyang suot. Nararamdaman niya rin na wala siyang panloob, panty at bra. Kaya mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi kaya. Hindi kaya na nawala siya sa sarili kagabi at sa sobrang kawalan ng pag-asa ay ipinilit niya ang kanyang sarili sa kanyang boss. Naibigay ang kanyang katawan bilang kapalit upang hindi siya nito alisin sa trabaho. At lahat ng iyon ay hindi niya maalala. Oh, Amwa. Anong ginawa mo, Hestia? Hindi kaya. May nangyari sa ini, boss. Walang nangyari sa atin. Boses iyon ni Raven na ngayon ay papalapit sa kanya. May bitbit itong tray at inilapag sa harap niya. You passed out last night. Dahil sobrang taas ng lagnat mo. Dinala kita rito dahil wala akong maisip na pagdadalhan sa'yo. Napatingin si Hestia sa kanyang sarili. Iniisip kung ang boss niya ba ang nagbihis sa kanya. Tila napansin siya nito. Kaya bago pa man niya maitanong, ay muling nagsalita ito. Don't worry, hindi ako ang nagbihis sa'yo. Si Manang Nelia, yung naglilinis sa bahay ngayon. Siya ang nagpunas at bihis sa'yo. Pagkumpirma pa nito. Kaya naman ay nakahinga ng maluwag Hestia. Sa sandaling ito ay muling binalot ng kahihiyan si Hestia. Hindi lang dahil sa nagawa niya, kundi dahil sa hiya niya sa kanyang boss dahil sa pagmamalasakit nito sa kanya. Boss, kumain ka na para mainom mo ang gamot mo. May danmit ka dyan kung gusto mo mag-shower. Bahala ka na, suit yourself. Doon lang ako sa baba. Putol nito sa kanya, bago wala nang sabi-sabi at lumabas ng kwarto. Nang makaalis ito ay lalong nahiya si Hestia. Napabagsak siya ng higa pagkatapos ay kinuha ang unan at itinakip yon sa kanyang mukha pagkatapos ay doon sumigaw. Hiyang-hiya siya sa kanyang boss. Pakiramdam niya ang sinambut niya na lahat ng kakapalan ng mukha sa mundo. Sa sobrang dami niyang iniisip ay nakalimutan na niya maski na ang sama ng kanyang nararamdam. Na hindi niya naalagaan ang sarili at nagpapasalamat. Siya dahil kung wala ang boss niya ay marahil sa kung saan siya pupulutin. Kailangan kong mag-thank you kay boss. Makabawi man lang sa mabuting ginawa niya sa akin. Nang mawalan ako ng malay. At para na rin sa mabuting pakikitungo niya sa akin sa kabila ng mga nagawa ko sa kanya. Hindi na siya nagbihis at bumaba na lang siya. Dala ang tray ng pagkain na dala ni Boss Raven sa kanya. Bumaba siya sa may dining at naabutan ito na ang agahan mag-isa sa hapag. Lumapit siya at inilagay ang tray sa mesa upang saluhan ito. Bak ka na dito. Tipid siyang ngumiti. Okay na po ako, boss. Kaya, dito na lang rin po ako kakain. Nakakahiya naman po.
Na doon pa ako sa kwarto kumain. Eh hindi naman po. Ako bisita. Aniya at inalis ang plato sa tray at inilatag. Yun sa mesa. Tumango si Raven. Ikaw ang bahala. Sit. Down. Salamat po, boss. Ani ni Hestia at naupo na sa may silya. Napatingin siya kay Raven na nagpatuloy sa pagkain ng tahimik at sa tingin niya kung hindi pa siya magpapasalamat bago kainin ang inihain nito ay mas lalong makapal ang mukha niya. Kaya bago siya sumubo ay muli siyang nagsalita. Boss. We'll talk after we eat. Bulalas nito. Umiling si Hestia at hindi na niya kaya na ipagsamamaya pa ito. Boss, pag-usapan na po natin. Tingin ko po kasi kakapalan na po ng mukha ko talaga kung ipagsamamaya pa natin. Baka rin po hindi ako makakain ng maayos at mabulunan po, worst baka po. Matsugi pa ako kapag nabulunan kaya naman pisero ay. Sasabihin ko na po ngayon. Kahit hindi ka po magsalita. Pakinggan mo lang po ako. Anya. Tinignan siya ni Raven, ngunit hindi kalaunan ay. Tumango ito. Napangiti si Hestia at pinagpatuloy ang kanyang sasabihin. Boss, yung kagabi. Pasensya na po talaga, sorry. Po. Wala po akong maayos na dahilan at alam ko. Pong mali ang ginawa ko kaya naman po humihingi po ako ng tawad at pasensya. Aniya at napabuntong hininga. At higit po sa lahat, nais ko pong magpasalamat. Salamat po sa pagdala po sa akin rito. Sa malasakit niyo po sa akin kahit pa na sinisante mo na ako kagabi. Sumbat ba yung sinisanti kita? Tanong nito at agad siyang napailing. Hindi, boss. Aniya at muling maluha. Lalo pa at napagtanto niya na saan na siya ngayon pupulutin. Kapag umalis siya ngayon sa bahay nito, muli siyang napahagulgol. Napabuntong hininga si Raven. So what are your plans now? Tanong nito. Napatingin sa kanya si Hestia. Yung totoo, boss. Hindi ko alam. Pero ano pa po ba ang gagawin ko? Hindi po ako pwedeng bumalik sa amin. Kaya po, kapag nagpasa na po ako ng resignation sa'yo hindi ko muna po alam kung ano na ang mangyayari sa akin. Magpapasa ka ng resignation sa akin? Tanong ni Raven habang naghihiwa ng stick. Napahinto si Hestia at napatingin sa kanyang boss. Nagtataka kung bakit sinabi iyon ni Raven. Samantalang ito ang nagsabi sa kanya na mag-resign. Na at para hindi na siya matrobo. Boss, di ba? Sabi mo magpadala na ako ng resignation. Para hindi na lang sila magtaka kung bakit umalis ako. Napatingin si Raven sa kanya. I fired you. Ibig sabihin no need to send your resignation. Parang mas lalong nanlumo si Hestia. Boss. Naman. Papangit naman ang image ko nun. Di ba sabi mo? Sinisigawan mo ba ako, Miss Coronel? Nakataas. Paang kilay nito na tanong sa kanya. Umiling si Hestia. Hindi po, boss. Pero kasi po. Sabi niyo eh. Kapag yung record ko naman po is fired, mas lalo po akong mahihirapan maghanap ng trabaho. Sumilay ang ngiti sa labi ni Raven, ngunit agad niyan binawi iyon at naubo kunyari para itago. Iyon. Boss naman eh. Hindi ka ba naawa sa akin? Sitwasyon ko. Pero sa akin, boss, hindi po. Inis na sabi ni Hestia kay Raven kaya napataas ulit ang kilay. Nito. Sinisisi mo ba ako, Mas Coronel? Boss, hindi naman po sa ganun. Baka nakakalimutan mo kung sino may atraso sa akin. Sagutan nilang dalawa kaya napayuko si Hestia at napatingin na lang sa ibaba. Hindi nagtagal ay napabuntong hininga si Raven. Ibinaba niya ang
kubyertos at uminom ng tubig. Sunod nun ay, napatingin siya kay Hestia. I told you before, I just want you to be honest. I'm your boss, Hestia. I trust you at gusto ko rin na may tiwala ka sa akin. Ayoko na may ginagawa kang kung ano-ano kapag nakatalikod ako. Lalong-lalo pa kung maapektuhan ang trabaho mo sa akin. So if you're in trouble, tell me. So I'll know if you need anything, so ill. Know how can help you. So this time palalagpasin ko muna ang ginawa mo. Po. Gulat na sabi ni Hestia at napatayo pa sa kanyang kinatatayuan. Papalagpasin po. Ibig sabihin po ay hindi mo na po ako aalisin sa trabaho. Tipid na sabi ni Raven bago ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Hindi naman makapaniwala si Hestia. Pakiramdam niya ay pinaglalaruan lang siya nito. Tinapik niya pa nga ang kanyang PhD upang makasiguro kung totoo ang lahat ng ito at hindi lang isang panaginip. Pero, boss, hindi ba sabi mo hindi mo kayang palagpasin yung nangyari na ma-issue ka at maaring makaapekto sa posisyon mo sa company? I know, but ako na ang bahala doon kung paano lulusutan yon. Bakit parang ayaw mo? Gusto mo ba? Sesantihin na lang kita. Mabilis na umiling si Hestia, hindi, boss. Gusto ko po manatili na sekretary mo. Sigaw niya na halos maluha-luha ulit. Good, then promise me na aayusin mo na ang trabaho mo. Tumutulo pa ang uhog ni Hestia na tumango sa sinabi nito. Tumayo naman si Raven at inabutan itong tissue. Tinanggap naman iyon ni Hestia at agad na suminga. And one more thing. You can stay here in Amwa house habang hindi ka pa nakakahanap ng malilipatan. Kaysa na kung saan-saan ka natutulog o kaysa sa storage area ay dyan ka na lang sa guest room. Wala namang gumagamit. Dahil sa sinabi ni Raven ay mas lalong naluha si Hestia. Hindi niya inaasahan ang nangyayari ngayon. Bukod sa hindi na siya tanggal sa trabaho ay may matutuluyan pa siya habang nagipon sa paglipat niya. Boss. Huhu. Sigaw ni Hestia at niyakap si Raven. Hindi naman inaasahan ni Raven iyon muni. Hindi na rin siya kumibo at hinayaan na lang ang sekretarya. Napatalon-talon si Hestia habang yakap si Raven. Boss. Alam kong kakapalan at kalabisan na to pero salamat talaga. Hindi ko tatanggihan ang alok mo. Maraming salamat po. Pangako pagbubutihin ko na po ang trabaho ko. Napangiti si Raven lalo pa at hindi nakikita ni Hestia ang kanyang reaksyon. Ganoon pa man nang humiwalay ito at muling nagseryoso ang kanyang mukha. Basta, sasabihin ko na ha. Ayoko nang makalat dito sa bahay. Isa pa, I want you to respect my privacy. Ayoko na iniistorbo ako, lalo pa pagkatapos ng trabaho. You are still my secretary, kahit pa na you'll live with me starting this day. Yes, boss. Pangako po. You didn't fire he, instead pinatira mo pa sa bahay mo. That's way too obvious that you really care for her. Ani ni Glenn mula sa kabilang linya kaya. Napatingin si Raven sa kanyang likod at baka nandoon si Hestia. No, I don't. Ayoko lang ng sakit ng ulo, I need her. At work. Gusto ko ang trabaho niya. That's it, walang ibang ibig sabihin yun. Deni niya habang pinanatiling mahina ang kanyang boses at baka marinig ni Hestia. No bro. Just like before. Pwede mo naman siyang ikuha ng hotel or condo but still naisipan mo na itira sa bahay mo. So stop denying. I'm not. Inis niya ulit na sabi bago
Napabuntong hininga. She's not staying long. Aalis. Na siya once makahanap siyang lilipatan. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano dyan. Gawin mo na lang. Pinapagawa ko. Natawa ang kanyang kausap sa kabilang linya. Okay na, wala na lahat ng CCTV footage na nandoon. Si Hestia sa company starting the night she stayed there. So huwag ka nang maalala na matutrobo. Pa ang chicks mo. Hindi ko siya chicks, okay? Inis niya pang sabi. Bago na patingin sa may pinto. Nakita niya roon si Hestia kaya agad siyang nagpaalam. You need to go, well. Talk later. Aniya at agad na ibinaba ang tawag. Tipid na ngumiti si Hestia at lumapad ang ngiti sa kanya. Kausap mo po si Sir Glenn? Hindi naman po. Siya galit. Napakunot ang noo ni Raven bago umiling hindi. Bakit naman? Umiling si Hestia, wala po. Muling ngumiti ito at itinuro ang itaas. Salamat boss na ayos ko na po ang kwarto ko. Don't worry boss, habang nandito po ako. Tutulong ako sa gawaing bahay. You don't need to do that. May naglilinis dito sa bahay. Basta wag ka lang makalat. Tumango si Hestia, pinakatitigan siya nito kaya. Muling napakunot ang noo ni Raven. Why are you looking at me like that? Boss, tatanong ko lang po. Nung dinner po sa bahay ng grandma mo, totoo po ba na dahil birthday niyo po noon? Nakakahiya po kasi hindi kita nabati kasi. Nataranta po ako. Napaupo si Raven sa sofa at sakto naman na. Lumapit sa kanya ang pusa niya. Yes, it's for MY. Birthday, but it's still not my birthday. Po. Gusto lang ng pamilya ko na i-celebrate a week before MY birthday dahil ayaw nila na may bumbati sa kanila nang mas mauna. So they celebrate it in advance. Ibig sabihin po noon, next week pa po birthday mo, boss. So ibig sabihin may chance pa pala ako na bumati at i-celebrate natin, no? Kumunot ang noo ni Raven. Sa celebrate natin. Tumango si Hestia, opo. Parang wala naman akong silbi bilang sekretary mo kung hindi natin. Isa si Bate no. Na wala akong pakulo. Aba. Hindi. Pwede yon. Malakas ka kaya sakin. Muling napangiti si Raven at napailing na lang. Bahala kayo. Talagang ako ang bahala. Malapad ang ngiting. Sabi ni Hestia bago tumayo. Boss, aalis muna po ako. Maghuhulog lang po ako sa remittance para sa nanay ko. Pero babalik din po ako agad, promise. Call a taxi. Po. Hindi na po. Pwede naman po ako maglakad. Palabas sa subdivision may kolong-kolong po. Doon. Napatigil si Hestia, lalo pa at nagdial si Raven sa landline. Yes, please send a taxi here in MW address. Okay, thank you. Boss. Magpapadala na sila ng taxi. Hintayin mo na. Lang. Pero, boss. Wala po akong pambayad. Nakayuko. Nasabi ni Hestia. Magtatawag ba ako kung pagbabayarin kita? Basta sumakay ka na lang. Napalabi si Hestia dahil sa sinabi nito. Ang sweet. Talaga ng kanyang boss. Sa isip niya ay talagang maswerte si Sir Glenn at syota siya nito. Kung lalaki lang si boss, aahasin ko siya.